Muli tayong nagbabalik mga kapaniwala, mga kanakus, ano. Bro, maestro, itutuloy na natin to. Hindi natin napakita dahil nga ano oo, senyas lang sila kasi nga po, malalaman ninyo yung boss yung dalawang kasama namin na talagang vlogger din yan. Malalaman ninyo na sila pala ang kagrupo ni Nakus. Apat lamang po kami, at saka bawal sa aming grupo ang pumasok kung hindi kayo tagusan. Hindi rin kayo pwedeng, hindi niyo kami malilin lang na magpanggap kayong kayo tagusan ng third eye. Nakikita ninyo kapag tunay mo siya, merong nagbibilik na liwanag na anuman yan ng kulay ng liwanag na yan, hindi kayo makapagkaila sa amin. Dahil po, ang dalawang kasama ko, si T1 at saka si T2, na parehong guwapo na to, ay ano, totoo naman, guwapo naman talaga kayo. Tagusan po yan. Alam nila. Ano po? Alam nila yung tunay tsaka hindi. Kaya lalo na kami, bubulong lang mga anghel na kidlat namin ni Maestro. Alam na namin, lalo na sa kanyang anghel, mabagsik yan Kagi din pumapatay ng demonyo, hindi niya pinapatagal dahil mainit ang ulo niya. Maestro, totoo ba yan Kapag demonyo talaga, kahit na sabihin na natin ganun din sa akin si Bagwis. Pero sa'yo talagang kahit hindi mo pinapano, paglalaroan mo pa lang, talagang titibutin na niya. Ganun din Ganun din sa akin dati may na-share ko lamang po to kasi maestro dati maestro kasi dati, yun nga si demonyo yung nangungulit sa akin ay nagiinit ang katawan ko, bakit kapag kausap kita niinis ako, nginit-init ng katawan ko, alam ko may tangan ka, baliw. Demonyo kayo, hindi kayo makakapagkaila sa amin. Alam namin yung tao na ginagabayan ng demonyo, alam namin yung panggap na demonyo. Anong nangyari? Hindi ko pa yun inuutusan. Talagang nararamdaman ko na maestro Nararamdaman ko, sabi ko, nalaman tuloy yung pangalan ng anghel ko. Si Bagwis, kaya Bagwis po pangalan ko sa FB ko. Bagwis po pangalan ng anghel ko. Ano po? Nakakidlat naman dirigma. Ano po? Ayan, nalaman tuloy ninyo dito. Nadulas ako maestro. Okay lang naman, di ba? Ayan si Bagwis po, ang aking anghel na kidlat na gabay, ano po. Kasi nung time na yun, maestro, yung ang nasabi ko, hindi ko pinapalabas Hindi ko pinapalabas, pero naramdaman ko na mainit mabilis kasi nakaharap ko na yan sa picture, sa kausap ko kachat ko, ayan tigok. Demonyo pala. Yan si demonyo, natigil na. Isa po yan sa maninira. Lalo na wag kayong magkapaniwala sa pinagtripan ko lang yung mga yan. Kunwari sumali ako sa mga grupo ng antingan, madalas po dyan, hindi naman po lahat pero alis to Kapag po gumawa tayo ng group ng antingan na bentahan, sigurado, tunay man tayo, papasukin tayo dyan ng mga demonyo, guguluin. Nandyan nga yung nagsesend sila ng mga porn, hindi ba? Mga ginagabayan ng mga demonyo na panggap na tao, nandyan maninira sa tunay na mutya natin. Kapag naglapag ako, alam mo, nahinto na sila nung una ako dyan, dati ang yabang nila, kahit mga peking bato, nilalapag nung nakita mga gamit natin maestro na meta, natigil, nabawasan, tapos may magkokomento, bro na ko, so okay yan, hoy, pipigilan nila, kasabot ka rin mga demonyo po yun. Ano po, madalas kasi may mga group na sila rin po yung mga namemeke, gagawa sila ng mga group nila, gagamit ng ibang cellphone, magpo-post sila ng mga peke na lang mutya para malin lang kayo, ganun lamang po yun Ang topic natin ngayon, maestro, yung tatapik ko ngayon yung nakuha kong kidlat na yan nabanggit ko sa'yo. Nabanggit ko sa'yo na bro, ito yung tatapik ko na sa kanila yung yung kidlat na naging dahilan na pagkalanta ng isang puno na balete. Sana hindi mapanood to ng best friend ko dahil matatakot po siya. Ang nangyari po kasi, maestro, ito dito ko na pa dito ko na yan bro. Dito ko na pa explain sa kanila para na matuwa sila. Itong pamamahagi po natin na to, yung sa panggagamot po kasi, marami naman nagtuturo. Sa huli na lang po siguro. Kasi malaga po rito yung panangga natin. Kaya nga po pinapakita ko sa inyo iba't ibang muri ng mutya, iba't ibang itsura. Mali po yung magtanong natin ano pong bisa nito, mali po yun. Sa totoo lang kami mga meta na nakakausap na namin ng mga gabay namin, tagusan si T1 at saka Tito kasama ko.
Wala pong ganon. Ang mahalaga po rito, yan ay may bisa at saka tagong bisa na hindi na dapat malaman ng tao. Dapat po nating itanong, dapat meron tayong ganito lahat. Halimbawa, mas maganda kung meron tayong mutya na mga bunga ng punong kahoy o laman man yan o bunga. Mga mutya na gawa sa hayop, nakidlat man yan na hayop o hindi, mutya lang. Meron tayong iba't ibang mutya na gawa sa pagong. Yung mga hayop ba sa hayop, isda. Kumpletohin po natin. Iba-iba pong mission kasi niyan. Hindi naman po ginawa kami na instrumento, lalo na kami kahit malakas kami, kahit na instrumento kami ng hari ng kidlat. Hindi po sinasabi sa amin yan kung anong bisa ng bawat mutya. Ilan lamang po. Yun lamang inutos sa amin na binabahagi namin. Pero hindi tayo magtanong tayo, ano bro, anong bisa niyan, bisa? Kaya nga po maraming manluloko naloloko kayo, sasabihin para lang mabenta niyo, ay bro, ito tatakbo ka ng mabilis, ganito, lalakas ka. Para lang mabili, pagdating sa inyo, di na-scam na kayo, wala man nangyari. Kayo po, ako magmula sa unang video ko, may sinabi na ako sa inyo na ganun na, diretso na ganyan. Wala po, dahil po yun ang totoo. Ang maganda po rito, ang magandang gawin ninyo, kumpletohin, kaya nga po nagunahan po, no? Doon po sa mga kapos ang pera, nandyan lamang po yung mababang price natin. Yung sinasabi po namin, kaya umabot po yan ng milyon. May mga kolektor po kasi natagusan na kumukuha sa amin na namamahagi po sila sa ibang bansa. Binibigay din po nila sa ibang bansa dahil nga sa ibang bansa napakamahal po ng bigayan dyan. Ang butya po ng punso dyan, pinakamababa po nila yung 100,000. Kaya nga po itinigil ko na sa ibang kolektor na namamahagi sa ibang bansa dahil gusto ko ibigay ko sa kolektor na tagusan. Yung mga sa akin hindi matagusan, gusto kong ibigay sa kolektor sa halagang kahit na mataas pa yan, basta wag nyong ipapamahagi sa iba. Katulad nung pinag-usapan natin sa ibang vlog ko na yung kolektor ng banga, sasabihin ko sa inyo ganito lang, na kalaking banga umaabot ng 3 million, sasabihin ko sa inyo ang koleksyon niya. Kaya walang halaga sa kumbaga kasi kapag kolektor po tayo, kolektor ako ng laruan, priceless po kapag gusto natin. Kaya nga po yung mga mutya ko, kung pepresyon niya ng milyon niya, parang barya lang po sa kanila yan. Kaya nga yung 4 na mother ko, ay isa pa lang, 3 mother at saka isang hindi. Pinrice niya po nung dati pa nasa Canada siya. Shoutout nga pala sa'yo kuya, kung napanood mo ako, hindi tayo magbabanggit ng pangalan pero alam mong ikaw yan, kolektor ng banga. Sabi niya po sa akin, sarado na tayo bro sa 500,000 dun sa 4 na gusto ko. Sabi ko, magkita muna tayo pag uwi mo. Ano pa po yung uwi pa siya noon, nasa 4 months pa, matagal-tagal pa po tapos nung dumating na siya, nakita ko nga yan. Pagpasok ko pa lang, mabigat na. Dahil nga po sa tutuyan, iba-ibang lugar din nang galing yung mga koleksyon niya, hindi po maiwasan din yung titiran po yan ng mga bad energy. Ano po, ang mahirap nun, babaklasin ko sana, iba po ang paniniwala ng asawa niya, dahil nga yung asawa niya, hindi po Pilipino ang asawa niya. Hindi ko na po babanggitin kung ano to. Iba pong paniniwala niya, hindi po siya naniniwala sa ganun. Kaya hindi siya pumayag na baklasin ko muna yung mga yon. Kargan sana natin na niyaya kita doon noon maestro no? Yun. O si Banga, sana babaklasin natin, di ba? Ayaw. Ayaw niya. Papayag sana ko kasi mga kapaniwala mga kanakos, yung kinuha niya sa akin, nag-deal kami ng 500k. Isasali niya doon sa banga-banga. Doon namin pinatunayan sa kanya, sabi niya nga, nagsorry siya. Ngayon ko lang napatunayan na kakaiba pala kayo, sir, sabi nga bro. Na talagang hindi kayo tumitingin sa pera, naniniwala na ako talaga na ang pagtulong ninyo sa kapwa, pamamagi ninyo, hindi basta-basta. Tinanggihan ko po yan. Sinabi ko, kung hindi nyo po isasali sa mga banga ninyo, itong 4 na collection ko, doon lang sa 500 papayag ako Kahit babaan pa niya, papayag talaga ako. Kaya lang gusto niya isali. Hindi po pumayag hanggang umuwi na ako no. Chat na lang kita, sir, sabi ko. Hanggang sinabi niya nga sa akin, maestro, sarado na ng 550. Hindi ako pumayag, Hindi ako pumayag, pero bro, no. Malaki sana ang tulong sa atin 'yon, no. Siguro mga tulong na natin 'yun, ilang buwan sana kahit di na tayo mamahagi no. Hindi na tayo mamahagi no. Doon sa 500k, marami na tayong na maestro, no. Marami na tayong maitutulong doon. Makakapagpahinga muna tayo na mamahagi. Kaya lang hindi pwede, no. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy nga.
Ayun nga, hindi ako pumayag. Sabi niyo sa akin, mga kapaniwala, mga kanakos, doon ko na, ngayon ko lang na-realize bro na talagang tunay kayo talaga na hindi kayo basa-basa tumitingin sa pera. Kung iba-iba lang manloloko, kahit na nasa 50k lang yan, bibigay lahat yan, pero pumahal pong gamit namin tunay. Sa totoo lang, mga kapaniwala, mga kanakos, ang tunay na mutya, mahal talaga. Kaya lang kami namamahagi mga tunay na meta, mga tunay na antingero na may 3k, 5k, 10k, sabihin na natin pataas, dahil nga po doon sa mga kapusang pera, at least magkaroon sila mapag-ipunan po nila. Pwede kayo magpa-reserve, magbigay mo ng pauna, tapos kapag nabuo na po, doon namin pinapadala, ganun po kami. Yun naman po, meron may mga kaya, gusto nila maganda, gusto nila mga pang-collection, mamahalin na po yun. Pero ang totoo po niya, inaamin ko sa inyo, kahit sa ibang vlog ko, na ang tunay ng mutya po, buwis-buhay sa iba. Yan po ang totoo. Kaya po, priceless po yan, mahal po kahit ganito lang kalib ba sa tunay ng mutya, ang totoo niyan mahal. Kaya kaya naburo ito yung mga peke na mamagi ng 500, 600, yung mama na lang sila sa gano'n, hanggang natatak po sa inyong mga normal na tao sa isipan ninyo ng mutya ganito lang pala ang halaga. Hindi po, pasimuno po yan ng mga demonyo, ginabayan po ng mga demonyo para mahati pong paniniwala ng tao, hindi po umawak ng tunay ng mutya, ganito lang po yan. May share na natin ngayon mga kamanakos, mga kapaniwala, no? Maestro, share ko na sa kanila. Meron kasi itong kidlat na ito, hindi ko na ipapakita sa inyo dahil nga nakabalot, ano na kay Sir Henry, nasa ibang bansa po siya, nakatabi na po sa kanya ang kidlat na ito. Kaya hindi ko na po ipapakita sa inyo. Makikita nyo lang po yan, napakasimple niya, para nga po siyang kuko ng kabayo kung pagmamasdan. Ito pong kidlat na to, naging sanhi ng isang pagkalanta ng isang balete. Pumunta po kami noon ng kaibigan ko, hindi ko na po babanggitin kung ano pong na cemetery pinuntahan namin, malayong lugar po dahil nga po namatay nung panahon ng COVID yung best friend namin na isa, tatlo lamang po kami. Pinuntahan po namin siya noon, nung birthday niya. At napansin ko, ito po, pasintabi po sa iba, sa hindi naniniwala, pasintabi po at saka sa naniniwala lamang po. Maling-mali po talaga yung magtanim tayo ng mga malaking puno, lalo na sa mga libigan ng mga patay. Lalo na po yan, yung mga puno ng mga balete, tinitiran po yung mga engkanto at mga samang espiritu, ano man pong nilalang yan. May kakayahan po silang pumigil, lalo ng demonyo sa mga namatay na tao, na pigilan silang makakyat sa taas. Lalo na po ang tao talaga yung makasalanan. Hindi po yung kagad makakyat sa taas kahit na pang-bless mo yan. Totoo po yan, tatrangkain ko na kayo. Mas maniniwala ako, no, maestro, sa anghel natin kaysa sa taong tulad natin, diba? Dahil alam din, marami na rin nakakalam na talaga na yun ang totoo. Hindi, kaya nga may mga manggagamot na hindi nyo nakikita, may mga bad spirit, ligaw na kaluluwa na naglalakad dyan, ano nakikita natin. Dahil po doon, hindi sila makakyat dahil nga pinipigilan ng mga masama na to. May kakayahan din yung mga engkanto na pigilan yung mga yan, mga demonyo, para hindi makakyat sa taas. Ginagawa nilang parang alipin, kinukulong po nila dito sa ilalim para hindi po sila makalusot sa lagusan na bilog. Ano po, puro balete po tanim doon. Ngayon may napansin ako, ano po kasi yun nandito po kami diretso, maestro, diretso yun diretso yung daan na yun, bro, diretso yun bro, yung daan na yun, diretsong ganun daan. May pasalungat pong ganito. Yung diretsong daan na to, sa kabilang kalsada po na gan, may daan pa. Malayo po malaki po yung sementeryo na yun, private po. Pagdadaan ako ng ganon, maestro, pagdadaan ako, higpit nito, hindi ba nakuwento ko na sa'yo? Mahigpit ito. Sabi nga ni maestro, natural lang yun, dahil inihigop nila ako, kaya nila ako. Sinusubukan, hindi pinalabas wala akong dalang panangga. Dala ko lang ang anghel ko na kidlat na nasa likuran ko, yun lamang. Ay sapat na naghihigpit ito. Di nakalampas na po kami. Kasi nagtatanong kami noon, bakit, sabi ko, kanino tayo magtatanong? Ang laki-laki nito, hindi natin alam kung kanino tayo magtatanong. Na-share ko lamang po mga kapaniwala, mga kanakusan, para malaman ninyong mga bisa ng kidlat ay hindi po pare-pareho mga ginagabayan yan. Hindi po pare-pareho misyon ng mga anghel po. Kahit na ano pang mutya, mga ano pang bantay niya, may mga bisa na kakaiba na hindi nakikialam. Kunwari ang kidlat ko, hindi nakikialam dun sa ibang misyon ng mga mutya, iba pong mga misyon yun. Kahit na alam nila kung anong misyon yun, hindi po sasabihin yan sa tunay. Ang tunay na salita, hindi po sila magbabanggit. Dahil nga po ang kidlat, ang mga gabay po niya, gumagabay dyan ay anghel na mandirigma,
yun lamang pinakikilaman po nila yung parte nila ay kidlat. Kahit po alam nila kung ano pong mga bisa ng mga mutya yan, hindi po sila magsasalita. Basta sinasabi lamang po nila at sinasabi ko sa inyo, ingatan po natin, wag po tayo magtatanong ano yung bisa nito, anong ganyan. Pare-pareho lamang po may bisa, iba-iba lamang ng misyon. Ang masaya po doon, marami tayong soldier. Kung kailangan natin ng basuka, hindi natin pala alam, ang isang mutya natin ay basuka, yun po ang ibig sabihin. Kaya wag na po kayo magtanong, wala pong ganun. Tsaka kung sino man nagsabi sa inyo, diretsong ganitong bisa ay sablay kayo. Wala kayong alam kapag ganon. Eto po duman ako. Nung pagdaan ko na ganon, hagigpit nito yung kanan ko. Mahigpit talaga. Ito normal mahigpit. Parang pinupulikat. Di nakalampas na ako. Napansin ko may puno ng balete doon, ang laki-laki. Halos mga puno po ng balete. Yung mga nakatanim dahil sa tabi ng nasiwa ko sa tabi mismo ng mga puntod, pasintabi po. Talagang sa amin, yung paniniwala ninyo ganon, pero sa akin hindi. Kahit na si Maestro sinabi, tsaka si Tiwan, tsaka si Tito na bro. Baling-bali magtanim kayo, libingan ng mga patay, magtatanim kayo, puro mga balete. Tinitira ng mga engkanto yan, yung bawat mga kaluluwa dyan, ikukulong nila dyan. Ang nangyayari po nun, nalampas na kami, nagtatanong kami, walang makasagot sa amin kung saan talaga yung hinahanap po namin. Hanggang sa nangyari na, yun nga, bumalik kami. Pagbalik namin, humigpit talaga ito. 3 times sa Maestro yung sinabi ko sa'yo, 3 times. 3 times na 3 times kami dumaan. 3 times na humigpit ito. Yun napansin ko parang natitigal po na yung kasama ko. Maestro yung nabanggit ko nga sa kanya ko lang bro na kwento nun sa si Maestro. Wala kayo nun nasa mission kayo, nag-aantik kayo sa bundok. Kayong dalawang mga pogi nag-aantik kayo nun sa bundok si Maestro na kwento ko sa kanila. Di ba Maestro yung nakwento ko sa iyo natigal po, ibig sabihin natigal po yung kasama ko, yung aura talaga ng hindi tao dahil wala siyang panangga. Naramdaman niya, nagduduwal po talaga, nagsuka siya, nagtataka siya. Sabi pa nga niya, sabi ko na lang sa kanya, meron na ata akong nakain, pare, sabi gano'n. Meron na ata akong nakain, sabi gano'n. Hindi niya alam, inorasyonan ko siya patalikod. Binakuran ko siya. Nung inorasyonan ko siya, anong nararamdaman mo? Tingnan ko ang tiyan mo, inawakan ko lang ng gano'n. Pero ang totoo na may awara na po yung kamay ko. Wala na yan, sabi ko. Alam naman niya na ganito ako. Alam niya, kaya natuwa na lang siya. Mawawala na yan, sabi ko. Pero hindi ko sa kanya sinabi yung nakita ko. Dahil doon sa kabila po na yun, ang dami mga negro. Yung mga engkanto nga nandun, may para silang nakaganyan. Palipat-lipat sila, nakaganyan na sila, turo. Doon na lang sinabi ng anghel na kidlat ko na kapag bumulong kasi Maestro sa akin parang yellow, di ba? Kapag bubulong ng anghel, ang lamig-lamig na. Kapag na-high blood nga ako, tinatalokbungan ako, di ba? Nakwento ko sa'yo. Kapag mainit, tinatalokbungan ako ng pakpak niya, napakalamig, para kang nasa aircon din. Bumulong sa akin na hindi sila makatawid. Ibig sabihin hindi sila makapunta dito dahil yung patay na malaking puno dito ng balete, nandoon yung mutya ng kidlat. Antindi niya. Alam niyo po ba kung bakit nilanta niya yon? Dahil masasama lahat na nakatira roon. Ganon pong ibig sabihin nun. Nasabi na lang sa akin ng nakidlat ko yan nung pag-uwi namin na binulong niya talaga na masama kasing tumira roon. Kaya nilanta niya yon. Kinuha ko po yon. Pagkuha ko yon, ang hirap niya. Alam niyo yung ugat na ganito. Nilalabanan pa siguro ng puno dahil nilalabanan ng mga engkanto. Gusto, akala nila kaya nilang kidlat. Nakaganyan po, pinulupot nilang ganyan. Ayan, ganyan. Kaya nung pagbunot ko ng ganon, hindi ko talaga mabunot. Inorasyonan ko muna siya, tsaka hinipan, Maestro. Hinipan ko yung matindi natin pangi para mabunot siya kahit sa pader pa, diba? hindi po kasi namin pwedeng share. Gamit po kasi ng meta yung ora na yun, pasintabi po. May kanya-kanya po kasi may kasing mga bisa ng mga tinger, mga manggagamot ng mga ora na hindi po namin pwedeng pamahagi na po dahil po napakadelikado sa inyong mga normal na tao. Wag matigas ang ulo. Ayun, binunot kong gano'n, hindi ko mabunot-bunot. Makapaniwala mga kanakos, hindi ko mabunot-bunot. Nung inoran ko, tapos hindi pang ayan na, biglang parang may bumukang yung gano'n, tapos nakuha ko lang isa ng gano'n. Maganda siya, makikita nyo dyan. Si sir kasi kagad kinuha na niya. Ipapakita ko muna sana sa vlog, kaya lang tamad na ako, nabalot ko na. Kasi po mga kapaniwala mga kanakos, meron tayong mga kagamitan na naipamahagi na natin.
napangunahan na sa video dahil nga busy ako. Kaya pinapakita ko na lang sa picture. Papakita ko na lang sa picture. Ngayon maestro, papakita na natin anong oras na rin. Tsaka mainit na po rito eh. Anong oras na rin? Maging tanghali na rin. Anong oras na rin? 11:09 na rin po pala mga kapaniwala, mga kanakusan. Papakita lang natin ang matitindi namin. Unahin na natin T1. Yung muntik mo nang nalunok na ano. Ito. Yung muntik mo na nalunok. Papagitan natin. Maestro, unahin ko na muna ito. Ano? Ito nga tawag. Sandali po. Sa kapaniwala ka nakasabi. Mamaya na. May papakita muna ako. Sige. Ano na kasing oras na? Sige bro. Sige, mamaya na. Sige. Eto na po. Kumuha-kain po kasi kami noon. Alam niyo po ba yung bunga ng granada? Granada na prutas, tinawag kaya nga granada, yung iba, ewan ko ang tawag doon, basta sa amin sa Pampanga, sa Tagalog, granada, yung parang kulay talong na bilog, tapos meron siyang nakaumbok dito, kaya nga para siyang granada. Bumili po niya ng kasama ko, nung pumunta po kami sa isang probinsya, nag-mission nga kami nung isang araw, bumili siya, kinakain namin. Ako talaga paborito ko yun, kung yung nakakalam sa bunga ng granada na to, kapag binaklas mo parang bunga ng santol, yung buto ng santol na yung kapag din pa sinisip-sip yung maputi-puti may katas, ganun yung para siyang malamig-lamig na natutunan, napakasarap na masim-masim. Ito si T1, buti sumigaw ka ng Darna bro, no? Sabi nga sa'yo, sumigaw ka ng Darna. Buti sumigaw ka ng Darna para naging Darna ka, pero alam mo na naman siya, alam mo, tagusan ka, alam mo naramdaman mo, hindi nakwento mo sa akin, di ba? Una mainit tapos bigla lumamig, parang yellow rin. Alam mo na namutya yun. Ito po nangyari maestro, di ba? Narinig mo ka, nagipag-away ako sa kanya na ako nang babaklas kahit galing sa bibig. Sorry po, natawa ako kasi nag-ano ako gusto kong kunin kahit na may laway na, sabi ko kung babaklas kasi alam niya ugali ko, kukunin ko. Ito po, talagang totoong may mga mukhang mga mutya talaga, hinahambing talaga, tinatago sa mga iba't ibang klase ng bato na buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, gumawa ng kalikasan na kahawig ng mutya para malinlangan tao, para hindi makuha ng normal na tao, dahil napakadelikado ang normal na tao, walang panangga na pupulit nito, at saka imposible po makakuha ng normal na tao. Kapag po nakuha ninyo, may misyon na po kayong gagampanan sa sarili man o sa ibang tao. Nandyan din yung mga batong diablo, mga demonyo, mga kagamitan nila na mas maganda pa po sa mga mutya. Ginaya rin po nila yan, kaya wala kayong pagbabasihan. Ganun po yon. Ito po siya, papakita ko muna. Tingnan nyo, napakaganda niya. Meron siyang blue rito. Tapos ganyan din siya dito sa gilid. Ganyan siya. Kapag tinitingnan ninyo, kamukha niya talaga yung kamukha niya talaga. Yung kapag hiniwa mo yung anong ganon, ang ganda niya po. Kapag hiniwa ninyo yung anong tawag dito, yung kapag kinain ninyo yung bunga ng kabag, binaklas ninyo yung granada na ganon, sinisip nyo. Di ba sabi mo muntik ko malunok? Muntik niya malunok ito dahil pero na matigas alam mo na yun, lolokong pa ako. Tignan mo na, sabi mo lolokong, alam mo na mutya, di ba kaya yung bigay sa akin tatawa si maestro. Maestro, ayaw niya ibigay yan, ayaw niya ibigay sa akin. Sabi niya matigas. Isipin mo, hindi maganda. Akin na lang to. Akin na lang. Hindi pwede. Ano sa'yo maestro? Maestro, akin na lang yung mga mutya ng bunso. Mutya ng bunso na ginano natin. Hindi, sabi kasi maestro, sabi po kasi maestro na hindi pwede. Talagang kami, kapag sinabi ng anghel na kidlat namin ipapamahagi sa iba, kahit sobrang ganda, kahit maiiyakan na kami. Ako naiiniyakan ko mga gamit ko iniyakan ko kapag matagal na sa akin, ipapamahagi lang naman pala, bubulong ang kidlat ng anghel, sabi niya ipamahagi mo. Wala po tayong magagawa. Kapag di binahagi, tatago niya sa akin, katulad nung kidlat na puti ko na lumutang ng 3 feet. Kaya ayaw ko ipamahagi yan, tinago niya sa bubong. 2 weeks kami hindi nag-uusap ng kidlat na anghel ko, tinago niya sa bubong. Nagsawa, umiyak na ako sa kakanap, katabi ko matulog, tapos palit ako, at least kaibigan ko naman yung pinagbigyan natin. Ito nga, ipapamahagi po namin to. Hindi pwedeng hindi, kasi yun ang napagkasunduan po ng grupo namin, T1 T2, napagkasunduan maestro natin na talagang kapag ibabagi, kahit na gaano kaganda, sa totoo lang mga kapaniwala mga kanakos, mas maganda ang pinamamahagi namin sa inyo kaya sa itsura ng mga gamit namin. Sa totoo lang,
Ito maestro, i-share na natin kung ano, no? Malapit na naman ang oras eh. Itong ano, nung nakaupo kami sa tabing kalsada, tapos na tayo dun sa ano, mga kapaniwala makanakos, no, dun sa kwento ko dun sa kidlat na naging sanhi na pagkalanta ng ano. Hindi sila hindi sila makatawid eh. May tinuturo silang gano'n na malayo, yung tinuturo pala yung kidlat, hindi sila makatapak kasi dun sa puno ng balete na nalanta dahil nandun yung kidlat. Ganun siya katindi. Kung tutusin, milyon nga ngalagan yan eh. Pero halos pinamahagi ko lang yan magkano. Ano po, dahil yun ang tama. Umupo tayo maestro doon sa ano, maestro, hindi ko kasi alam yun na punso. Dahil nasanay kasi ako sa bayan ng punso, yung paumbok, di ba? Mga kapaniwala, mga kanakos. Talagang umupo kami sa tabing kalsada, may mga damo-damo lang parang mga baging. Dahil nga tapos malaking puno na parang, di kilala anong puno yung maestro na hindi natin alam, no? Kung ano yun, no? Oo. Pero talaga kabisado ng puno yun eh. Oo. Ngayon nakaupo kami. Tapos, may bumulong kay maestro na pahinging pagkain nyo. Maliit ang boses. Eh, si maestro, hindi ko na nasabi kay T1, T2 yun. Alam ko na kasi na magbibigay ng mutya eh. Binulungan na ako, no? Oo, binulungan na ako, kaya alam ko na yan. Hindi ko sasabihin sa inyo, magigpagunahan kayo. Tapos kaya yun yung kubigyan, no? Kaya sa akin na to. Oh. Tapos yun nga. Maestro yung binulong sa'yo, di ba? Humingi ng tinapay, pahingin ng tinapay, maliit na boses, di ba? O yun, tapos kami kasi sa mga antingero, wag kayong magpapalis ng mga kahit candy, mga tinapay para pangalay, para mabigyan kayo kung sakali may tumawag sa inyo na coincidence ang humingi ng pagkain, ano. Tinapay lang alayin nyo, 3, 5, kahit ilan pa. Bigyan nyo o inumin. Para matuwa sila sa atin, ano pa. Ganun lamang po. Nung binigyan ko ng 3 tinapay, tapos binigyan ko ng inumin, nung pagalis na namin, pag-akbang ni maestro na gano'n, katulad nung na-experience ko rin maestro na ano, yung natalisod. Oo, natalisod ko rin. Eh, nangyari yan. Yung mamaya na yan. Mamaya pag-usapan yun. Akin na lang to, Ay, di talaga pwede. Mutya po to ng prutas ng ano, no? Napakaganda niya. Para lang siyang pang-aquarium na bato, Pero, mutya po to na muntik niya nalulo na magdadar na sana siya kung nalulo niya. Ano kaya itsura mo bro kung nagdar na ganyan ka na nakatiba. Sira. Sige. Ito ipapamahagi rin natin to, hindi pwedeng hindi. Nung pagalis na namin ni maestro, no, natalisod mo maestro, no, sarap, no. Ayun. Magkayat to sila, magkatabi silang ganyan. Napakaganda ng mga to, mga kanwala, mga kanakos. Natalisod niya. Alam na namin. Pagpulot ni maestro, sabi niya, bro, alis na tayo. Okay na. Magpasalamat na lang tayo. Alam ko na. Salamat sabi ko. Pero hindi ko alam na punso yan. May punso palang pahaba na medyo pahumbok na pahaba. Parang mga pinatubo na bulkang pahaba. Hindi siya pakung na ganito. Ayun nga, sabi niya, alis na tayo, sabi ni maestro. Magpasalamat na tayo. Maraming salamat. Yun na lang. Hinabol ko po ang oras, papakita ko sa inyo. Ang mutya ng punso, sinabi ko na sa isang vlog ko na pagpapatunay, kahit na bahay niya to punso, dapat may itsura siya ng rebulto. Ibig sabihin, imahe ng isang duwende. Yun po ang legit. Kapag may namimigay sa inyo na walang imahe ng duwende, hindi totoo yun. Kapag naman ulo, baligtarin nyo man, saklob niya sa ulo, o ulo na may saklob niya rito, o sombrero, yun po. At saka pagpapatunay na bungo ng isang duwende, kahit na yan ay hindi tao, pinapatunayan din nila sa atin na sila man ay mayroong ganon na iskal na tulad sa atin sa pamamagitan ng mutya para natin malaman. Pero yung saklob niya dapat sa ulo, kahit na ito'y bungo na, nandyan pa rin dapat. Pagmasdan nyo, napakaganda maestro. Tingnan to. Di talaga pwede. Hiningi ko sa kanya kasi to. Napakaganda kasi akin na maestro. Akin na lang. Di talaga pwede. Palitan ko. Palitan ko na lang. Napakaganda po kasi mga kapaniwala, mga kanakos. Tingnan nyo naman ang punso. Kita ko sa inyo. Binax mo maestro yung isa. Ano yung galing ang box? I-type mo nga, basahin ko. Ay, cellphone na lang ang nag-uusap eh.
Maniwala ka na ko sa ano. Winax niya pala tayo. Ito, tingnan mo. Tingnan nyo po. Hindi ko papakita mukha. Ipakita na natin. Takpan muna natin. Itong dulo na to, yan ang saklob sa ulo ng isang duwende. Pinapakita niya na tayong mga tao, ganun din sila, na may hawag sa tao na bungurin. Ayan po sila. Ayan po siya, napakaganda niya. Kaya hiningi ko kay maestro, ayan ang mata niya. Ayan mata niya, yung dalawa na yan ang bibig niya. Ayan. Kung titingnan nyo, bungo na siya. Sira na siya. Sabi nga, pinakita ko kay bro na isa, nakakatawa, hindi, napakaganda. Kaya nga gusto ko, ayaw bigay ng maestro kasi. Papalitan ko na lang eh. Kaya ito yung cute. O, tingnan nyo ang isa. O, di ba para siyang puppet? Ayan ang saklob niya sa ulo. Ayan din ang mata niya. Dalawa. Napakaganda. Natalisod na maestro to magkasama. Magkasama sila, no? Magkasama sila. Tapos, ito naman, isang, ano, parang ano maestro ito. Hindi, parang siyang ano rin, no? Scalded. Pero isda to. Isda to, bro. Oo nga, isda. Ayan mata niya, pero para siyang alien kasi napakaganda niya. Una na lamang kayo, dito sa ano na to, ang pinag-usapan kasi namin ni Maestro, sabay, kapag kasi sabay na nakuha, dapat sabay papamahagi mga kapaniwala mga kanakos, ano, may halaga man sila, kumuha na lang kayo nung iba, na kaya lamang po ng budget natin, ano po, ito po talaga mataas ang halaga. Ay makikita na naman po na, pero kung kaya naman ninyong ibit, ipakita ninyo sa isang mutya na gustong gusto natin at magawan po natin ang paraan, yung pong pagsubok natin sa isang mutya. Kaya sabi ko sa iba, kung talagang gustong gusto nyo, gumawa kayo ng paraan para makuha nyo. Hindi naman ako maraming mahirap kausap dahil nga po akong bagong leader. Kahit nasabihin pa ng mga ito yung milyon ng halaga, 100,000 pa o 50,000, kapag sinabi 50k, bababa ko yan hanggang 30. Ganun po kami, nagbibigayan po kami. Kung kasi inyo makuha sa kay Tiwan at saka dito, kung ano pong ano niya, si Maestro kasi ako ng dating leader, ako ng sinabihan na magpe-presyo sa aming mga nakukuha, no po. Pero hindi po kami nag-aanting, di na po namin kailangan yun. Kahit nasa bahay nga lang, nagkakape nga lang ako, at saka si Maestro, iba-iba na makikita, no? Ano po, kaya papakita natin uli, napakaganda nila. Isang cute na parang puppet, ay mata niya puting-puti. Ito naman pinakikita pero may saklob niya sa ulo, pinapakita nilang parang tao na rin sila, nakatulad natin na buom na may bungo na rin tayo, may bungo rin sila at saka yan. Yung mga punso naman na ibang punso ko, makikita mo ulo siya, tulog, yung iba nakadilat, kapag binaligtad mo saklob niya sa ulo. Yung ganun mga ano. Hintayin nyo susunod yung mga iba pa mga paniwala mga kanakos, ano. God bless sa inyong lahat at maraming salamat. Inuulit ko, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin, mga kumukuha ng mutya para may maitulong din po kami sa ibang tao. Yung pong pagtulong ninyo sa amin, bisa nyo po yan. Kapag kayo kinuha nyo sa amin ng mga kidlat, mga mutya, kung ano pong kapalit na perang binigay ninyo, yun din po ang bisa ninyo dahil po nakatulong din po kayo. Yun po ang tunay na bisa. Ang pera man ay root of evil, sabi nga sa inyo, wala man nilikang gano'n ng Panginoon. Inamin nga sa harapan ni Jesus kay Satanas na lahat ng luho dito sa ibabaw ng lupa, makinang na bagay ay kay Satanas. Ibig sabihin, kapag po nagkapera tayo, gamitin po natin sa mabuti, napapaso po siya, napapahiya. Ganun lamang po yun. Kaya lahat ng pera pong nalilikom po namin, tinutulong po namin sa iba. Katulad po na kahapon, may share ko sa inyo, nagpabili nga pala, matatapos ng ano natin, pero itutuloy natin. Pamangkin ko, nagpabili ng buko shake, lumapit ang 2 badyaw sa akin, magaganda maestro yung badyaw, yun nakwento ko sa... Oo, magaganda sila.